Ang epicenter po ng flood control bago ho dumating ang Marcos administration ay Davao City. Yan ang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla sa pagdinig ng House Committee on Appropriations sa panukalang budget ng Office of the Ombudsman matapos tanungin ni Representative Antonio Tino kung kamusta ang investigasyon sa mga flood control corruption issues noong nakaraang administrasyon. Ayon kay Remulla, patuloy ang investigasyon ng Ombudsman sa mga umanong irregularidad sa flood control projects kabilang ang mga proyektong isinagawa bago pa man ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito po yung pinag-aaralan namin kasi ang mahalaga po, makita namin ang ebidensya sa ground, Your Honor. Sinabi ni Remulla na mahirap pasukin ang umano'y ecosystem of corruption pero tiniyak niyang hindi sila titigil sa pag-iimbestiga at paghanap ng mga ebidensya. Wala rin anya silang sisinuhin kahit pa mga opisyal ng kasalukuyang administrasyon. Pero wala ho kami pinababayaan. Sasabi ko sa inyo yan. Wala ho kaming pinalulusot dito. Ito po ay lahat ay base sa ebidensya. Sa isang pahayag, hinamon ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte si Ombudsman Remulla na suriin muna ang mga records ng Department of Public Works and Highways o DPWH bago magbigay ng konklusyon kaugnay ng Davao. Sinabi ni Duterte na kung may anomalya, dapat itong imbestigahan at kung may ebidensya, dapat ilabas anuman ang taon, proyekto o pangalan, walang exempted. Samantala, nasa 7.232 billion pesos naman ang panukalang budget ng Office of the Ombudsman para sa 2027. Sa pagdinig, naiulat din na umabot sa 65.52% ang conviction rate sa Sandigan Bayan ngayong taon, mas mataas kumpara sa 42% noong 2025. Ayon kay Remulla, magpapatuloy ang Ombudsman sa mandato nitong mag-imbestiga at magsampa ng kaso ng korupsyon batay sa mga ebidensyang makukuha. Carlo Candelaria para sa Bayan.